Mainit na pagtatalo na naman ang sumiklab dyan sa Kamara de Representantes ukol sa ilang mga usapin matapos na maaprubahan nga ng mayorya ng mga mambabatas ang pagpapalabas ng subpina para doon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte na sumasaklaw mula 2007 hanggang 2025. Ayon doon sa naging mga musyon, partikular nito si Manila Representative Joel Chua at sinuportahan naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Naniniwala sila na mahalagang masilip ang mga record upang matukoy kung may anomalya sa yaman ng Vice Presidente. Sa naging butuhan, 34 ang mga pumabor, isa naman ang tumutol at walang nag-abstain. Kasama rin sa subpoena mga kabombo, mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y death threats at affidavit ng isang detainee na tinaguriang bagman ng Vice Presidente. Ang hakbang na ito, mga kabombo, ay bahagi ng formal na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakabatay doon sa mga aligasyon ng pag-abuso sa kapangyarihan, maling paggamit ng pondo at umano'y pananakot sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanyang legal team ay hindi siya dadalunga dito sa naturang pagdinig, ngunit hinintay pa rin ng mga miyembro ng House Committee on Justice. Nasa naman ang mas tututok pa o magiging sentro ng susunod na hearing ang pagsusuri doon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at iba pang mga ebidensya na maaaring magpalakas sa kaso ng impeachment at magdulot yan ng mas matinding hidwaan sa pagitan ng mga kalyado at kritiko ng administrasyon. Una nga rito ay ibinigyang diin ng chairperson ang naturang lupon na hanap nila ay probable cause at hindi ito itinuturing na paglilitis kagaya ng binabanggit ng kampo ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Jerbil Luistro. Probable cause. That is the objective of these hearings. We shall determine whether there is probable cause for impeachment. Ngunit, paano ba natin masasabi na merong probable cause? Let us be clear. This is not the probable cause of criminal procedure. Impeachment is not a criminal trial. It is a constitutional and policy exercise entrusted not to the courts, but to the House of Representatives. Bagyan mga pahayag ng chairperson ng House Committee on Justice, si Representative Jervil Luistro ng Batangas. At sa bahagi naman ng paghimay doon sa mga isinusulong na subpoena, lalo na doon sa mga sensitibong dokumento na sa pagtatalo sa pagitan ni na Representative Terry Ridon ng Bicol Saro at Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City ang pagpapasubpoena doon sa records ng law firm na pinatatakbo ng pamilya ng pangalawang Pangulo. Ayon kasi kay Rodriguez ay hindi ito akma doon sa mga umiiral na batas dahil mayroong secrecy ang ugnayan ng kliyente at ng abogado. Bagay na kinontra naman itong si Representative Ridon. Narito ang bahagi ng kanilang pagtatalo dyan pa rin sa pagdinig ng Kamara. I'm asking specifically, there was a statement, you're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an unincorporated law office. It's one of the business interests of the Vice President in her salary. Aware of the privilege communication between lawyers and client. This will exactly violate the provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment case. How can we subpoena a law firm? Bagyan mga kabombo ng diskusyon sa pagitan ni na Representative Terry Ridon at Representative Rufus Rodriguez kaugnay pa rin ng pagpapasubpoena doon sa mga dokumento na nasa law firm ng pamilya Duterte. Samantala, na dismaya naman itong si Representative Leila de Lima sa hindi pagsipot ng pangalawang Pangulo at may tuturing umano itong karagdagan na betrayal of public trust sa pagtingin ng publiko dahil naman sa hindi pagharap ng isang inaakusahan
na kagaya ng Vice Presidente. Ayon kay De Lima, ito na sana yung pagkakataon ng pangalawang Pangulo upang maipagtanggol ang kanyang sarili bago pa man formal na umusad ang naturang reklamo hanggang doon sa impeachment court sa panig na ng Senado. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Leila De Lima. Thank you, Madam Chair. It's very unfortunate that the respondent herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be there. Are they appearing or not? Show respect. They cannot just assume that this is going to be a trial because it's already clarified that it is not full-blown trial. This is not trial on the merits, but simply akin to preliminary investigation. With, of course, right to counsel, right to appear, right to assist the clients, and right to submit clarificatory questions to the Honorable Chair. So this is disrespect, another manifestation of her affront. Bagian mga kabombo, mga Kastar Nation, ang mga pahayag nito si Representative Leila De Lima ng mamamayang Liberal Party List kaugnay ng hindi pagharap ng Vice Presidente ukol sa pagdinig ng impeachment case na inaakusa laban sa kanya.